Sa sobrang gwapo niya nakakalaglag panty pero sa sobrang sungit niya nakaka-high blood. Para kay Lyda Magtalas, ang pagluwas sa lungsod ay hindi para maghanap ng pag-ibig, kundi para isalba ang kanilang munting sakahan. Pero tila nakikipag-away sa kanyang tadhana. Dahil sa pagod sa mahabang biyahe ng boss, hindi niya napigilang makatulog ng mahimbing. Sobrang himbing. Ang di niya alam ang balikat na ginawa niyang unan ay pag-aari ng isang lalaking tila nililok ng mga Diyos ang kagwapuhan. At ang mas malala, nag-iwan sila ng isang wet and wild na regalo sa mamahaling polo nito, ang kanyang laway, kasama ang nakakarinding hilik na abot hanggang dulo ng bus. Akala ni Lyda hindi niya na muling makikita ang lalaking biktima ng kanyang himbing, ngunit laking gulat niya na makarating siya sa Hacienda Sandoval. Ang lalaking bininyagan niya ng laway sa bus, walang iba kundi ang kanyang magiging bagong amo, si Rafa Montenegro. Si Rafa ay definisyon ng salitang perpekto sa labas. Matangkad, may panganasing talas ng labaha at mga matang kasing lamig ng yelo. At sa ilalim ng suot nitong polo ay may mga six-pack abs na usap-usapan sa buong probinsya. Isang tanawing sapat na para makalimutan ni Lyda ang sarili niyang pangalan. Ngunit sa likod ng perpektong katawan ay ang ugaling ubod ng yabang, sobrang cold at ayaw na ayaw sa mga taong messy at noisy. Sa pagtira ni Lyda sa ilalim ng iisang bubong, kasama ng kanyang arrogant boss, bawat araw ay isang labanan. Labanan ng kulit at sungit, labanan ng asaran at titigan. Pero habang tumatagal ang bawat singhal ni Rafa, tila napapalitan ng pagnanakaw ng tingin. At ang bawat hirit ni Lyda ay dahan-dahang tumutunaw sa yelo sa puso ng binata. Paano kung ang lalaking tinuring mong kaaway ay siya palang magiging mundo mo? Kaya bang tiisin ni Lyda ang kayabangan ni Rafa kung ang kapalit naman ay ang proteksyon ng mga bisig nitong kayang pumatay sa kilig? At kaya bang aminin ng isang Rafa Sandoval na sa kabila ng lahat ng babaeng naghahabol sa kanya, ang laway lang pala ng isang makulit na probinsyana ang makakapagpaamo sa kanya? Isang kwento ng malalagkit na tingin, nakakalunod na abs at pag-ibig na nagsimula sa isang aksidenteng tululaway. Ang bus na sinasakyan ni Lyda Magtalas ay tila isang duyan na dahan-dahang nagpapatulog sa kanyang pagod na katawan. Alas 3 pa lang na madaling araw, gising na siya sa kanilang baryo para mag-asikaso ng mga gamit. Ang baon niyang pangarap mas mabigat pa sa kanyang luma at kupas na maleta. Lola, konting tiis lang. Pagbalik ko, hindi nabutas ang bubong natin. Bulong niya sa sarili bago tuluyang lamunin ng antok. Hindi na malaya ni Lyda na sa bawat pagtagilid ng bus sa pakarubang daan ng probinsya, ang kanyang ulo ay dahan-dahang sumasandal sa balikat ng katabing pasahero. At hindi lang yon, dahil sa tindi ng pagod, bumukas ang kanyang bibig at nagsimulang magpakawala ng isang mahaba at malakas na halik. Ang lalaking katabi niya kanina pa hindi mapakali. Siya si Rafa Montenegro. Suot ang isang bespoke na puting polo na tila kakaplansya lang at isang mamahaling salamin. Seryoso siyang nagbabasa ng financial report sa kanyang laptop. Ngunit nabasag ang kanyang konsentrasyon. Dahan-dahang lumingon si Rafa. Nanliit ng kanyang mga mata na makitang buhok ng babaeng sumasandal na sa kanyang mamahaling suit jacket. Akma niya itong itutulak palayo nang maramdaman niya ang isang kakaibang init at basa sa kanyang balikat. Isang malapot at makinang nalikido ang dahan-dahan gumuguhit mula sa gilid ng labi ng babae patungo sa kanyang puting polo. What the hell? Mahinang mura ni Rafa. Ang kanyang panga ay nagtagis. Sa buong buhay niya bilang isang Montenegro, walang sino mang nangahas na dumikit sa kanya ng ganon, lalo na ang tuluan siya ng laway. Saktong huminto ang bus sa isang stopover. Dahil sa biglaang preno, ang ulo ni Lyda ay parang bolang tumalbog palayo sa balikat ni Rafa. Ay, kabayo! Gulat na sigaw ni Lyda. Nagising siya at mabilis na nagpunas ng muka. Lumingon siya sa katabi at doon tila huminto ang mundo niya. Tumambad sa kanya isang lalaking tila modelo na lumabas mula sa isang luxury magazine. Ang tangos ng ilong nito, ang mapapulang labi at ang titig na kasing lamig ng yelo sa freezer. Pero ang mas nakakuha ng atensyon niya ay ang basang bilog sa balikat nito. Sir, naku sir, nauutal na sabi ni Lyda. Fried chicken po kasi yung panaginip ko. Kala ko po kasi totoong kinakain ko na. You, tipid at malamig na sabi ni Rafa. Do you have any idea how much this shirt costs? It's more than your 1 month salary, I presume. Grabe naman kayo, sir. Polo lang yan. Huwag niyo namang idamay yung sahod ko na di ko pa nga nakukuha.
Hirit ni Lyda habang mabilis na kinukuha ang bimpo niya na may burda pang bulaklak. Teka po, pupunasan ko. Huwag kayong mag-alala, malinis tong bimpo ko. Amoy daw nito. Don't touch me. Mabilis iniwas ni Rafa ang kanyang balikat. Ang boses niya ay puno ng otoridad na nagpatahimik sa buong bus. You've done enough damage, Miss Drool. Lyda po ang pangalan ko, hindi Drool. Pagtatama ni Lyda, bagamat hiyang-hiya na talaga siya. Sinilip niya ang dibdib ng lalaki dahil sa pagkakabasa ng polo, bahagyang naging transparent ang tela. Doon nakita niya ang bakas ng matitigas na muscles sa ilalim nito. Diyos ko Lord, parang may pandesal sa loob ng polo niya. Anim yata, sa isip-isip ni Lyda. Di na siya muling kinausap ni Rafa. Mabilis nitong sinara ang laptop. Kinuha ang kanyang leather briefcase at tumayo nang huminto ang bus sa tapat ng arko ng San Aurelio. Bago ito bumaba, lumingon to kay Lyda na may halong pandidiri at inis. I hope our paths never cross again. People like you are a disaster. Huling hirit ni Rafa bago to tuluyang bumaba at sumakay sa isang naghihintay na itim na SUV. Napasandal si Lyda sa upuan. Ang gwapo sana, pero ang sama ng ugali. Montenegro palang apelido, mukhang Montenegatibong dapat sa kanya. Ngunit ang hindi alam ni Lyda, ang SUV na sinakyan ni Rafa ay patungo rin sa direksyong pupuntahan niya dahil sa Hacienda Montenegro, ang kanyang laway ay simula pa lang na isang napakagulo at napakainit na engkwentro. Sapo-sapo ni Lyda ang kanyang dibdib habang nakatayo sa harap ng dambuhalang gate ng Hacienda Montenegro. Kung sa bus, tila ordinaryong mayaman lamang katabi niya, dito sa San Aurelio ang pangalang Montenegro ay batas. Ang mansong nakatirik sa gitna ng malawak na lupain ay tila isang palasyo na gawa sa bato at salamin. Grabe, dito ba talaga ako magtatrabaho? O baka nagkamali ako na napasukang audition sa teleserye? Bulong niya sa sarili habang hinihilang kanyang maletang maingay ang gulong. Sinalubong siya ni Manang Ising, ang matandang mayordoma na may bakas ng kabaitan sa mukha. Ikaw na ba ang apo ni Sebio na galing pa sa probinsya? Halika, pasok ka. Kanina pa mainit ang ulo ng senyorito Rafa. May nakatabi raw siyang baboy ramo sa bus at binaboy ang polo niya. Bigla, nabulunan si Lyda sa sarili niyang laway. Baboy ramo? Ako bang tinutukoy niya? Manang, sino po ba ang senyorito Rafa? Kakabakabang tanong ni Lyda habang binabagtas nila ang pasilyong puno ng mga antik na painting at chandelier. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng mga Montenegro. Gwapo, matalino, pero mag-ingat ka iha, ang puso nun parang semento. Hindi mo alam kung kailan titigas ng gusto. Babala ni Manang Ising. Huminto sila sa harap na isang double door na gawa sa mahogany. Kumatok si Manang Ising. Senyor Rafa, narito na po ang bago ninyong personal assistant. Let her in. Malamig na tugon mula sa loob. Ang boses na iyon ay baritono, may otoridad at pamilyar na pamilyar. Pagpasok ni Lyda, tumambad sa kanyang isang malawak na library. Nakatalikod ang lalaki habang nakatingin sa labas ng bintana. Nakasuot na ito ng bagong damit, isang navy blue na shirt na halos sumabog sa tindi ng hubog ng kanyang likod. So, the province girl finally arrived. Wika ni Rafa bago dahan-dahang humarap. Halos mabitawan ni Lyda ang kanyang maleta, nanlaki ang kanyang mga mata habang ang bibig dahan-dahan bumubukas. Ikaw? Si Rafa Montenegro tumayo ng tuwid, ang mga kamay nasa loob ng bulsa ng kanyang trouser. Isang mapait at mapang-asar na ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Look us here, the sleeping beauty of the bus, or should I call you, the drool queen? Sir Rafa, ano po, aksidente lang po talaga yun. Mari ko bang kayong may-ari ng buong San Aurelio? Depensa ni Lyda habang namumula ang buong mukha. Gusto na niyang lamunin ng mamahaling carpet sa sahig. Lumapit si Rafa sa kanya. Bawat hakbang nito, tila nagpapatinigas ng duhod ni Lyda. Humintuto sa tapat mismo niya, sapat na para maamoy ni Lyda ang nakakalunod na bango ng mamahaling sandalwood at citrus. Listen to me carefully, Lyda Magtalas. Seryosong sabi ni Rafa. Yumuko to ng kaunti para magpantay ang kanilang paningin. I don't care if you are my best worker's granddaughter. In this house, I am the boss. I like order. I like cleanliness, and most of all, I hate incompetence. Opo, sir. Masipag po ako. Kayang-kaya ko po mag-araro, magpakain ng manok at hindi mo gagawin yan dito? Putol ni Rafa sa kanya.
You will be my personal assistant. You will handle my schedule, my coffee, and everything I need. And please, for the sake of my wardrobe, keep your saliva to yourself. Napanguso si Lyda. Grabe naman kayo, sir. Isang beses lang naman yun. Masyado naman kayong matandain. Dahil ang mansa sa polo ko ay natanggal, pero ang trauma sa halik mo nandito pa rin. Turo ni Rafa sa kanyang sentido. Now go to your room, mag-ayos ka. Susubukan natin kung tatagal ka sa akin ng kahit isang araw lang. Lumabas si Lyda na tila nakalutang. Nang makaalis siya sa paningin ni Rafa, humawak siya sa kanyang pisngi. Ang sungit, ang yabang. Pero Lord, bakit ganun? Kahit nagagalit siya, ang gwapo pa rin niya. At yung dibdib niya parang ang sarap gawing unan ulit, basta walang laway. Sa loob ng opisina, naiwang nakatingin si Rafa sa pinto. Napahawak siya sa balikat na tinuluan ni Lyda kanina. Isang hindi maipaliwanag na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, tila nagkaroon ng kulay ang kanyang boring at seryosong mundo. 3 araw pa lang ang nakakalipas simula nang magsimulang magtrabaho si Lyda bilang personal assistant ni Rafa Montenegro, ngunit pakiramdam niya 3 taon nang itinanda niya. Si Rafa hindi lang basta masungit, siya ay isang perfeksyonista na ang hilig ay mag-utos ng mga bagay na halos imposible. Lyda, my coffee is too hot. Lyda, the files are not in alphabetical order. Lyda, bakit may bulaklak ang ballpen ko? Yon ang mga naririnig niya gabi-gabi. Pero dahil kailangan niya ng pera para sa operasyon ng kanyang lola, tinitiis ni Lyda ang lahat. Kahit ang pagiging maldito ng kanyang amo, ginagawa na lang niyang biro sa sarili. Isang gabi, bandang 10:00 na, inutusan siya ni Manang Ising na ihatid ang mga bagong labang tuwalya at ilang papeles sa silid ni Rafa. Sigurado po ba kayo, Manang? Baka natutulog na yun, alam nyo naman yun. Parang tigre kapag naabala. Pag-aalilangan ni Lyda. Nako, gising pa yon, may tinatapos na trabaho. Sige na, iha, para makapagpahinga ka na rin. Pagtulak ni Manang Ising sa kanya. Dahan-dahang umakyat si Lyda sa ikalawang palapag. Huminto siya sa harap ng dabuhalang pinto na gawa sa madilim na kahoy. Kumatok siya ng 3 beses. Sir Montenegro, mag-e-enter na pong inyong maganda at masipag na assistant. Walang sumasagot. Inisip ni Lyda na baka nasa banyo ito o kaya nakatulog na sa pagod. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Sir, pasok na po ako ha. Huwag niyo po akong babarilin, dala ko lang ang tuwalya ninyo. Pagpasok niya, pumungad sa kanyang isang napakalawak na master's bedroom. Ang amoy ay pinaghalong masculine scent at bagong ligo. Sakto naman bumukas ang pinto ng banyo at doon, literal na huminto ang pag-ikot ng mundo ni Lyda. Si Rafa Montenegro, kalalabas lang ng banyo. Wala itong suot na kahit na anong pang itaas. Tanging isang puting tuwalya lamang ang nakapulupot sa kanyang balakang na nakasabit ng sobrang baba na halos makita ng korbada ng kanyang V-line. Ang kanyang buhok basa pa at ang mga butil ng tubig ay dahan-dahan gumugulong mula sa kanyang matipunong balikat, pababa sa kanyang dibdib at tumatagos sa mga ukit ng kanyang tiyan. 1, 2, 3 hanggang 6. 6 na matitigas at tila bakal na 6-pack abs. Ay kabayo! Ay hindi! Ay ang daming pandesal! Malakas na tili ni Lyda habang nanlalaki ang mga mata at di magawang umiwas ng tingin. Why are you in here? Bulyaw ni Rafa. Mabilis tong kumuha na isang t-shirt sa kama at sinuot yon, pero huli na ang lahat. Nakita na ni Lyda ang view na pang-international. Ito po kasi yung tuwalya at saka yung papeles. Nauutal na sabi ni Lyda pero ang kanyang mga mata nakapako pa rin sa tiyan ni Rafa kahit may suot na tong damit. Sir, totoo palang chismis. Akala ko sa pelikula lang yung ganyang tiyan. Bakit parang nililok yan? Pwede bang matisod tiyan? Are you out of your mind? Lumapit si Rafa sa kanya, ang mukha nito nagbabaga sa galit at kung hindi nagkakamali si Lyda sa hiya. Hindi ka ba marunong kumatok? How many times do I have to tell you about privacy? Kumatok ako, sir. Bingi lang kayo dahil siguro sa lakas ng agos ng shower ninyo. Depensa ni Lyda pagaman ang totoo, nanginginig ang kanyang mga tuhod. At saka sir, huwag kayong magagalit. Sa probinsya namin, yung mga kalabaw doon, maskulado din pero sa inyo ibang level. Para kayong statue sa luneta. Did you just compare me to a water buffalo again? Sigaw ni Rafa. Pero sa pagkakataong to, di niya mapigilang mapaiwas ng tingin. Get out, Lyda, before I lose my patience and fire you.
Opo, lalabas na. Pero sir, payong PA lang. Mag-t-shirt po kayo agad, baka lamigin yung mga pandesal ninyo. Sayang naman. Humagikhik si Laida bago mabilis na lumabas ng pinto. Naiwan si Rafa sa loob ng kwarto, hinihingal sa inis, pero may kasabay na kakaibang kaba sa dibdib. Napatingin siya sa salamin at hinawakan ng kanyang tiyan. Sa buong buhay niya, maraming babae na ang nakakita sa kanya na walang damit, pero si Laida lang ang nakagawa sa kanyang makaramdam ng pagkapahiya at pagkatuwa. That woman is going to be the death of me. Bulong ni Rafa sa sarili, habang isang maliit at di naasahang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Naging usap-usapan sa buong Hacienda Montenegro ang nangyari sa kwarto ni Rafa. Kahit napilit tong tinatago ni Laida, pero ang tawa at daldal ni Laida ay tila naputo ng isang hapon. May dumating na bisita sa gate ng mansyon. Laida! Hoy Laida! Sigaw ng isang baritonong boses mula sa labas. Dumungaw si Laida sa bintana ng kusina at halos tumuwa ang mata sa tuwa. Baste, ikaw ba yan? Mabilis na tumakbo si Laida palabas. Si Baste ay ang kanyang kababata sa probinsya, isang tipikal na laking bukid, matangkad, moreno at may mga ngiting kasing aliwalas ng umaga. May dala tong isang basket ng mga sariwang mangga at suman. Dinalhan kita nito. Sabi ng lola mo, miss na miss mo na raw ang suman niya. Nakangiting sabi ni Baste, sabay gulo sa buhok ni Laida. Habang nagtatawanan ang dalawa sa garden, hindi nila alam, mula sa itaas ng balkonahe, may isang pares na mga mata na kasing dilim ng gabi ang nakamasid sa kanila. Nakatayo doon si Rafa, mahigpit ang hawak sa kanyang baso ng scotch. Who is that guy? Tanong ni Rafa sa kanyang sarili. Ang kanyang panga ay nagtagis na makita niyang hinawakan ni Baste ang braso ni Laida para tulungan tong magbuhat ng basket. Senyor, siya po si Baste. Maniligaw po yata ni Laida nung nasa probinsya pa sila. Sulpot di man ang ising sa likuran niya. Manliligaw? Ulit ni Rafa. Ang salitang yon tila lason sa kanyang pandinig. In working hours, bakit siya tumatanggap ng bisita? Break time naman po, senyor. Hindi na pinatapos ni Rafa ang mayordoma. Mabilis siyang bumaba ng hagdan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng di may paliwanag na tensyon. Pagdating niya sa garden, saktong nagbibiroan ang dalawa. Laida, ang boses ni Rafa ay parang kulog na bumasag sa tawanan. Napatigil si Laida. Ay sir, nandyan pala kayo. Ito nga po pala si Baste, kababata ko. I don't care who he is. Putol ni Rafa habang matalim ang tingin kay Baste. Sinipat niya si Baste mula ulo hanggang paa. This is a private property, not a public park for reunions. Naramdaman ni Baste ang tensyon. Pasensya na po, boss. Maghahatid lang sana ako ng... You delivered it. Now, leave. Utos ni Rafa sa tono na hindi tumatanggap ng reklamo. Sir naman, ang layo naman ng biniyahe ni Baste. Apila ni Laida pero bigla siyang hinawakan ni Rafa sa braso at hinila papalapit sa kanya. Ang lapit nila sa isa't isa. Naamoy ni Laida ang bango ni Rafa na hinaluan ng amoy ng alak. Mas lalo naging dominante ang aura ni Rafa, tila ba nagmamarka siya ng kanyang teritoryo. Bumalik ka sa loob, Laida. Now! Seryosong utos ni Rafa. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga mata ni Laida, tila may mensaheng hindi masabi ng kanyang mga labi. Nang makaalis si Baste na medyo labag sa loob, hinarap ni Laida si Rafa sa loob ng library. Ano bang problema ninyo, sir? Ang ayos ng tao ay dinalan lang ako ng suman. Binitawan ni Rafa ang baso niya sa mesa ng malakas. Ang problema, Laida, hindi ka marunong pumili ng bisita. That guy looks like a distraction. Distraction? O baka naman selos kayo? Biro ni Laida kahit ang totoo kinakabahan siya. Biglang humakbang si Rafa palapit sa kanya hanggang sa maisandal niya si Laida sa pader. Kinulong niya ang dalaga gamit ang dalawa niyang kamay sa magkabilang gilid ng ulo nito. Ang kanyang six-pack abs ay halos dumikit na sa dibdib ni Laida. Selos? Bulong ni Rafa. Ang boses naging malat at mapanganib. Why would a Montenegro be jealous of a farm boy? But remember this, Laida. While you are under my roof, you are mine. Everything you do, everything you see, must go through me. Nanlaki ang mga mata ni Laida. Ang tibok ng puso niya tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Sir, assistant niyo lang po ako. Hindi niyo ako pag-aari? For now, sagot ni Rafa. Bago to dahan-dahan lumayo, pero bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya. And by the way, I hate suman. Itapon mo yan.
Naiwang tulala si Lyda hawak ang kanyang dibdib na hindi magkamayaw sa bilis ng tibok. Hala ka, galit na galit ang Montenegro? Pero bakit ganun? Bakit parang kinilig ako sa kayabangan niya? Isang malakas na bagyo ang humagupit sa San Aurelio ng gabing yon, ngunit mas matindi ang bagyong nagaganap sa loob ng mansyon. Si Rafa na kilala sa pagiging workaholic ay biglang bumagsak. Ang tindi ng pagod, puyat at ang di may paliwanag na tensyon sa puso niya nitong mga nakarang araw ay nagbunga ng mataas na lagnat. Lyda, tulungan mo ako. Ayaw bumangon ng senyorito. Nanginginig sa ginaw pero nag-aapoy sa init. Tarantang tawag ni Manang Ising. Mabilis na pumasok si Lyda sa silid ni Rafa. Doon nakita niyang aroganteng boss na nakabalot sa kumot, namumutla ang labi at hinihingal. Wala na ang bagsik sa mga mata nito, tanging pangihina na lang ang natitira. Sir Rafa, sir naririnig niyo ba ako? Haplos ni Lyda sa noo ng lalaki. Halos mapatalon siya. Diyos ko, pwede nang magluto ng itlog sa noon ninyo sa sobrang init. Lyda, go away. I'm fine. Pagmamatigas pa rin ni Rafa kahit na pautal-utal na ang boses niya. Anong I'm fine? Sir, wag matigas ang ulo. Kahit si Superman nagkakasakit din. Mariing sabi ni Lyda. Manang, kukuha lang po ako ng maligamgam na tubig at bimpo. Ako na pong bahala sa kanya. Nang makaalis si Manang Ising, naiwan ang dalawa. Kumuha si Lyda ng palanggana at nagsimulang basain ang bimpo. Kailangan niyang pababain ang temperatura ni Rafa. At ang tanging paraan ay ang mapunasan ang katawan nito. Dahan-dahan niyang hinubad ng suot na t-shirt ni Rafa. Muli, tumambad sa kanya ang matitigas na pandesal ng lalaki pero sa pagkakataong to walang mali siya sa isip ni Lyda. Nakita niya bawat butil ng pawis na namumuo sa dibdib nito. Pasensya na po sir, gagawin ko lang ang dapat. Bulong ni Lyda habang barahang idinadampi ang basang bimpo sa leeg ni Rafa pababa sa dibdib nito. Sa bawat haplos ng bimpo, tila nagpapakawala ng mahinang ungol si Rafa. Sa gitna ng kanyang delirium, hinuli niya ang kamay ni Lyda. Don't leave me, Lyda. Everyone leaves. My mother, my father, they all left. Napatigil si Lyda. Ang sakit sa boses ni Rafa ay bumasag sa kanyang puso. Ang lalaking akala niya gawa sa bakal, meron din palang malalim na sugat mula sa nakaraan. Nandito lang ako, sir. Hindi ako aalis. Kahit itaboy niyo ako, parang lentato, hindi bibitaw. Malambot na sabi ni Lyda habang inahaplos ang buhok ni Rafa. Sa loob ng ilang oras, matyagang binantayan ni Lyda ang kanyang amo. Pero nasan niya bawat bahagi ng braso at likod nito? Nang magmadaling araw, unti-unti nang bumaba ang lagnat ni Rafa. Nakatulog si Lyda sa gilid ng kama, ang kanyang ulo nakasandal sa kamay ni Rafa. Nang magliwanag, dahan-dahang idininat ni Rafa ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang mahimbing na natutulog na si Lyda. Ang buhok nito medyo gulo-gulo at may bahid pa ng tuyong laway sa gilid ng labi nito, ang lagda ng isang Lyda magtalas. Imbes na magalit, dahan-dahang tinaas ni Rafa ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Lyda. Isang tipid ng ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. You are a disaster, Lyda, but you are my disaster. Bulong ni Rafa. Biglang gumalaw si Lyda at nagmulat ng mata. Ay sir, gising na kayo. Kamusta? Masakit ba bang ulo ninyo? May gusto ba kayong kainin? Lugaw, suman? Ay, ayaw niyo pala nun. Natawa ng mahina si Rafa. Isang tunay at malutong na tawa na ngayon lang narinig ni Lyda. I'm okay, Lyda. Thank you. And for the record, maybe I can try that suman of yours. Basta, ikaw magpapakain sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Lyda. Hala, ang bait niyo yata ngayon. Baka may side effect yung lagnat ninyo, sir. Gusto niyo ba ipa-check up natin ang utak ninyo? Shut up, Lyda. Balik sa pagkasungit na sabi ni Rafa, pero ang kanyang mga mata nagniningning sa tuwa. Just stay here. That's an order. Isang linggo matapos ang pagkakasakit ni Rafa, tila may nagbago sa hangin sa loob ng Hacienda Montenegro. Hindi na kasing lamig ng yelo ang mga titig ni Rafa at mas madalas na siyang humahanap ng dahilan para mapalapit kay Lyda. Ngunit sa kabila nito nananatili ang pader ng pagiging boss at assistant. Isang hapon, kailangan pumunta si Lyda sa dulo ng taniman para ihatid ang mga kagamitan ng mga magsasaka. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, biglang nagdilim ang langit at bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Naku naman, malas talaga! Sigaw ni Lyda habang tumatakbo patungo sa isang maliit na kubo sa gitna ng bukid.
Basang-basa siya. Ang kanyang manipis na t-shirt ay dumikit sa kanyang katawan. Nanginginig siya sa ginaw habang pilit na pinipiga ang laylayan ng kanyang damit. Bigla, may narinig siyang humarurot na sasakyan. Huminto ang isang itim na SUV ni Rafa sa tapat ng kubo. Mabilis bumaba si Rafa bitbit ng isang malaking payong. Galit ang mukha nito pero bakas ang pag-aalala. Lyda, are you out of your mind? Bakit di ka nagpasundo? Sir, akala ko po kasi titigil agad yung ulan. Sagot ni Lyda habang yumayakap sa sarili dahil sa lamig. Pumasok si Rafa sa loob ng masikip na kubo. Dahil sa liit ng espasyo, halos magkadikit na ang kanilang mga balat. Hinubad ni Rafa ang kanyang suot na jacket at isinuot yon kay Lyda. Ang init ng katawan ni Rafa na lumipat sa jacket ay tila nagbigay kuryente sa buong pagkatao ng dalaga. You're shivering, bulong ni Rafa. Inabot niya ang kamay ni Lyda at hinaplos ang mga ito para uminit. Sir, bakit po kayo nagpunta rito? Baka mabinat kayo sa ulan. Pag-aalala ni Lyda. Tumingala siya kay Rafa. Ang mga patak ng ulan sa mukha ng lalaki ay nagpapatingkad sa kagwapuhan nito. Ang mga labi nito tila nag-aanyaya. I couldn't just sit there knowing you're out here alone. Seryosong sabi ni Rafa. Ang kanyang mga mata nakapako sa mga labi ni Lyda na nanginginig din. Bakit ba ang kulit mo? Bakit ba lagi mo akong pinag-aalala? Dahil assistant niyo po ako? Mahinang sagot ni Lyda. No, mariing sabi ni Rafa. Humakbang siya papalapit, sapat na para maramdaman ni Lyda ang mabilis na tibok ng puso ng lalaki. Hindi lang dahil assistant kita. Damn it, Lyda, can't you see? You're driving me crazy. Sir Rafa, stop calling me sir. Putol ni Rafa. Just for tonight, just for this moment, I am just Rafa, and you're the woman who's been occupying my mind since that day in the bus. Dahan-dahang inabot ni Rafa ang mukha ni Lyda, ang kanyang hindalaki dumantay sa ibabang labi ng dalaga. Sa gitna ng ingay ng ulan na humahampas sa bubong na anahaw, tila tumahimik ang buong mundo para sa kanila. Rafa, bulong ni Lyda. Hindi na nakapaghintay si Rafa. Nilapit niya ang kanyang mukha at dahan-dahan dinampi ang kanyang mga labi sa labi ni Lyda. Nang una banayad ng ito, tila nagtatanong kung pwedeng ituloy. Nang maramdaman niyang tumugon si Lyda at tumawak sa kanyang batis, naging mas malalim at mas mapusok ang halik. Yon ang isang halik na puno ng mga salitang hindi nila maamin. Halik sa pag-amin, halik ng pagnanasa, at halik na isang pag-ibig na matagal nang kinikimkim sa likod ng mga asaran. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, kapwa sila hinihingal. Nakasandal ang noon ni Rafa sa noon ni Lyda. You have no idea how long I've wanted to do that. Bulong ni Rafa, ang boses ay paos at puno ng emosyon. At wag mong sasabing panaginip lang to ng fried chicken, Lyda, dahil hindi kita hahayaang makalimot. Natawa ng mahina si Lyda kahit na may luha ng tuwa sa kanyang mga mata. Ngayon lang po ako nakatikim ng fried chicken na ganito kasarap, Rafa. Ngumiti si Rafa, niyakap na mahigpit ang dalaga habang patuloy ang pagbuhos ng ulan sa labas. Sa gitna ng unos natagpuan nila ang isang kanlungan sa piling ng isa't isa. Ang tamis ng halik sa gitna ng ulan ay tila isang panaginip na ayaw ng gisingan ni Lyda. Ngunit sa mundong ginagalawan ng isang Montenegro, ang liwanag ay laging sinusundan ng anino. Isang gabi habang nag-aayos si Lyda ng mga gamit sa library, nakita niyang bukas ang isang lihim na drawer sa lamesa ni Rafa. Dahil sa likas na kuryosidad, hindi niya napigilang sumilip. Doon, nakita niya ang isang lumang litrato. Isang babaeng nakasuot ng pangsosyal na damit, maganda, ngunit may bakas ng pait sa mga mata. Kasamang isang batang Rafa na hindi nakangiti. Anong ginagawa mo rito? Halos mapatalon si Lyda sa gulat. Nakatayo si Rafa sa may pinto, madilim ang muka at mahigpit ang hawak sa kanyang baso. Ang aura nito ay bumalik sa pagiging arrogant boss na nakilala niya nung una. Sir Rafa, nakita ko lang po itong picture. Pasensya na po. Nauutal na sabi ni Lyda habang ibinabalik ang litrato. Lumapit si Rafa at marahas na isinara ang drawer. I told you never to touch my personal things, Lyda. Sino siya, Rafa? Siya ba ang dahilan kung bakit parang lagi kang may galit sa mundo? Lakas loob na tanong ni Lyda. Hinawakan niya ang kamay ni Rafa. Sinubukang tunawin ang namumuong yelo dito.
Bumuntong hininga si Rafa at napasandal sa lamesa. Ang bagsak ng kanyang mga mata ay napalitan ng matinding pagod. That's my mother. O ang babaeng dapat ay tumayong ina sa akin. Dito na ibinuhos ni Rafa ang lihim na matagal na niyang tinatago. Ang kanyang ina ay iniwan sila ng kanyang ama para sa isang mas mayamang lalaki noong 10 taong gulang pa lamang. Siya, hindi lamang yon. Ginamit itong kaba ng Hacienda Montenegro para ipambayad sa utang ng bago nitong kalaguyo bago tumakas. Ang kanyang ama, sa sobrang pait at kahihiyan ay naging malupit at malamig sa kanya hanggang sa namatay na ito. Tinuruan ako ng tatay ko na ang pag-ibig ay isang negosyo, Laida, na ang tiwala ay isang lason. Kaya nang dumating ka, kasama ng laway mo at ang ingay mo, nagulo ang lahat. You made me feel things I promised I'd never feel again. Paos na sabi ni Rafa. Napaiyak si Laida. Niyakap niya si Rafa ng mahigpit, siniksik ang kanyang mukha sa matipunong dibdib nito. Rafa, hindi ako ang nanay mo at hindi rin ako ang tatay mo. Nandito ako dahil gusto kita, dahil mahal kita kahit na napakayabang mo. Naramdaman ni Laida ang pagyaka pabalik ni Rafa, mas mahigpit, tila ba natatakot tong mawala siya. I am scared, Laida. Scared that one day you'll realize that a man like me doesn't deserve someone as pure as you. Huwag mong sabihin yan. Deserve mo ang lahat ng saya sa mundo. Bulong ni Laida. Ngunit ang madamdaming eksenang iyon ay naudlot nang biglang bumukas ang pinto ng library. Isang babaeng nakasuot ng pulang dress, matangkad, mukhang galing sa isang fashion show ang pumasok ng walang pasintabi. Rafa, darling, I'm back! Sigaw ng babae. Nabitawan ni Rafa si Laida, nanigas ang kanyang katawan. Monica? Sino siya? Tanong ni Monica habang nakataas ang kilay kay Laida. Mula sa kupas na t-shirt nito hanggang sa tsinelas. Is she the new maid? Or some charity project of yours? Si Monica ang babaeng naging dahilan kung bakit tuluyang sumara ang puso ni Rafa taon nang nakakalipas. Ang babaeng nanggamit sa kanya at ngayon nagbabalik para kunin ko anong sa tingin niya ay kanya pa rin. Tumingin si Laida kay Rafa, naghihintay ng pagtatanggol, pero nanatiling tahimik si Rafa. Ang kanyang mga matay nakapako kay Monica na tila nakakita ng multo mula sa nakaraan. Ang pagdating ni Monica ay parang isang malamig na buhos ng tubig sa nag-aapoy na damdamin ni Laida at Rafa. Si Monica hindi lang basta ex-girlfriend, siyang babaeng nagturo kay Rafa ng bawat pangako ay may hangganan. Rafa, hindi mo ba ako bibigyan ng hug? I missed you so much. Wika ni Monica, sabay kapit sa braso ni Rafa. Nakatayo lamang si Laida sa gilid, tila naging dekorasyon sa sariling library na dati puno ng kanilang tawanan. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Rafa. Hindi ito yumakap pabalik pero hindi rin ito itinulak ang babae. Monica, what are you doing here? You left for New York years ago without a word? Malamig na sabi ni Rafa pero bakas ang tensyon sa kanyang boses. I came back for you, Rafa. I realized my mistake, sagot ni Monica bago bumaling kay Laida ng may mapang-aping tingin. And you, whoever you are, can you get us some wine? The expensive one. Make yourself useful, maid? Parang sinaksak ang puso ni Laida. Hiningi niya ang tingin ni Rafa, umaasang sasabihin nito na hindi siya maid, siya ang mahal ko. Pero nanatiling tahimik si Rafa. Tila nilalamon ng bulto ang kanyang nakaraan. Sige po, susunod na lamang po ako. Pautal na sabi ni Laida bago mabilis na tumakbo palabas ng library. Sa kusina, hindi na napigilan ni Laida ang pag-agos ng luha. Ano ka ba, Laida? Assistant ka lang naman talaga. Huwag kang filingera. Laway lang puhunan mo. Bakit ka umaasa na papatulan ka ng isang Montenegro? Lumipas ang mga araw at naging miserable ang buhay ni Laida sa mansyon. Laging nakadikit si Monica kay Rafa. Sa hapagkainan, pinapanood ni Laida si Monica na sinusubuan si Rafa habang siya abala sa paglilingkod sa kanila. Ang mas masakit, tila bumalik si Rafa sa pagiging aroganteng boss. Malamig, tipid magsalita at di man lamang siya matingnan sa mga mata. Laida, iakit mo ang maleta ni Monica sa guest room. Utos ni Rafa isang hapon habang di tumitingin sa kanya. Sir, hindi po ba dapat ang mga lalaking tauhan ng magbuhat niyan? Mabigat po yan. Mahinang reklamo ni Laida. Just do it, Laida. Don't talk back.
Mariing sabi ni Rafa. Doon na napuno ang salop ni Laida. Ang sakit sa kanyang dibdib umapaw na. Opo sir, gagawin ko na po. At pagkatapos nito, gagawin ko na rin ang huling utos ninyo, ang lumayo sa inyo. Napatigil si Rafa pero bago to makapagsalita, mabilis binuhat ni Laida ang maleta. Kinagabihan habang mahimbing ang tulog ng lahat, nag-empake si Laida. Sinama niya ang kanyang kupas na maleta at ang munting basket na dinala ni Baste noon. Iniwan niya ang isang maikling sulat sa ibabaw ng lamesa ni Rafa. Sir Rafa, salamat po sa lahat. Salamat sa pagpapatuloy sa akin kahit tumulo ang laway ko sa polo ninyo. Pero na-realize ko, kahit gaano kasarap ang fried chicken sa panaginip, kailangan ko na pong magising. Hindi po ako bagay dito sa mansyon ninyo. Pinamigay ko na po yung suman kay Manang Ising. Paalam na po. Tahimik na lumabas si Laida, pero sa gate ng Hacienda Montenegro, ang bawat takbang niya palayo ay tila pagpunit sa kanyang puso. Pero alam niya, kailangan niyang lumayo para mahanap ang sarili niyang halaga. Isang halaga na hindi nakabase sa kung sinong kanyang amo. Kinaumagahan, nagising si Rafa sa isang tahimik na mansyon. Walang maingay na boses ang bumabati sa kanya. Walang amoy ng kape na may eksaktong 3 butil ng asukal. At nang makita niya ang sulat na Laida, doon lang niya naramdaman ang tindi ng pagsisisi. Damn it, Laida, bakit mo ko iniwan? Sigaw ni Rafa habang marahas na itinapon ang kanyang baso. Ngunit huli na ang lahat. Ang Jewel Queen ay wala na sa kanyang teritoryo. 3 araw ang nakalipas simula nang magising si Rafa sa isang mansyon na tila naging sementeryo sa sobrang tahimik. Wala ang tawa ni Laida, wala ang makulit nitong hirit at wala ang amoy gumamelang presensya nito. Rafa, darling, forget about her. She is just a servant. Paglalambing ni Monica habang pilit na kumakapit sa kanya. Enough, Monica. Bulyaw ni Rafa na ikinagulat ng babae. She is not just a servant. She is the only real thing I've had in years. Now get out of my house. Go back to New York or wherever you want. Just get out. Matapos palayasin si Monica, hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Rafa. Tinawagan niya ang kanyang driver pero nagbagong isip niya. No, I will do this the way she did it. Doon nagsimula ang kalbaryo ni Rafa Montenegro. Ang lalaking sanay sa private jet at luxurious SUV, nakita ang sarili na nakapila sa isang mausok at mainit na terminal ng bus. Suot ang kanyang mamahaling polo at salamin ay pinagtitinginan siya ng mga tao. Isang ticket patungo ng Barrio Maligaya, utos niya sa konduktor. Sa dulo pa yon, sir. Ordinary bus lang ang susunod na biyahe. Walang aircon. Sagot ng mama. I don't care. Give me the ticket. Sumakay si Rafa sa bus na puno ng mga tao, manok at sako ng bigas. Pawis na pawis siya. Ang kanyang bespoke shirt ay dumidikit sa kanyang katawan dahil sa init. Pagod na pagod siya dahil hindi siya nakatulog simula nang umalis si Laida. Habang tumatagal ang biyahe unti-unti, bumibigay ang katawan ni Rafa. Hindi niya napigilan ang antok at sa isang pagkakataon ng tadhana, ang kanyang ulo ay dahan-dahang bumagsak sa balikat ng katabing pasahero. Isang matinding alin na may dalang basket ng tinapa. Nagising si Rafa nang marinig niya ang sarili niyang hilik. Nalaki ang kanyang mga mata nang makita na may mancha ng laway ang kanyang sariling polo. Napatawa siya ng mapait sa sarili. This is my karma, isn't it, Laida? Pagdating sa Barrio Maligaya, agad niyang hinanap ang munting dampa ni Laida. Natagpuan niyang dalaga, abalang nagpapakain ng mga manok sa likod bahay. Nakasuot to ng simpleng duster, nakapusod ang buhok at bakas ang kalungkutan sa mga mata. Laida, tawag ni Rafa. Ang boses niya puno ng pagod pero puno rin ng pananabik. Nabitawan ni Laida ang hawak na patuka. Sir Rafa, anong ginagawa niyo rito? Bakit amoy tinapa kayo? At bakit may laway ang polo ninyo? Lumapit si Rafa. Hindi iniinda ang putik sa kanyang mamahaling sapatos. Hinawakan niya sa magkabilang balikat si Laida. I traveled 6 hours in a non-aircon bus, Laida. I shared a seat with a chicken and I drooled in my own shirt. Is that enough for you to forgive me? Rafa, bakit mo ginagawa to? Hindi tayo bagay. Stop it, putol ni Rafa. I don't care about what's not bagay or not. My life is a mess without you. That mansion is just a cold pile of stones without your noise.
I love you, Lyda. Not as a boss, but as a woman who cannot even sleep properly because I'm busy thinking about your stupid jokes. Napaiyak si Lyda. Ang yabang mo pa rin kahit amoy tinapa ka na? Then, let this arrogant man stay here. I will plow the fields. I will feed your chickens. I will even learn how to cook suman. Just don't leave me again. Pagsusumamo ni Rafa. Sinandal niya ang kanyang noo sa noo ni Lyda. Sigurado ka? Baka pagising mo, mamiss mo yung aircon ninyo. Biro ni Lyda sa gitna ng higbe. The only thing I will miss is the sound of your snore on my shoulder. Bulong ni Rafa bago sinelyuhan ang kanyang pangako ng isang matamis at matagal na halik sa gitna ng bukid. Habang ang mga manok ay nagkakagulo sa paligid nila. Isang taon ang mabilis na lumipas matapos ang madulang paghahabol ni Rafa sa Barrio Maligaya. Ang Hacienda Montenegro na dating simbolo ng lamig at otoridad ay naging sentro ng ingay, tawa at buhay. Wala na si Monica at ang mga alaala ng mapait na karaan ni Rafa ay tuluyan ng natabunan ng mga bagong alaala kasama ng babaeng nagpabago sa kanya. Ngayong araw ang buong hacienda ay abala pero hindi ito para sa isang business meeting. Ang malawak na garden na pupuno ng mga puting bulaklak at may mahabang mesa na punong-puno ng pagkain at mayroong espesyal na bahagi para sa mga suman at mangga. Lyda, dahan-dahan sa pagkain ng prutas. Baka madumihan ang gown mo. Sita ni Manang Ising habang inaayos ang belo ni Lyda. Nako Manang, kailangan ko ng energy. Mahaba-habang I do ang sasabihin ko mamaya. Biro ni Lyda habang humaharap sa salamin. Suot ang isang elegante ngunit simpleng gown na gawa sa dekalidad na pinya. Mukhang isang tunay na prinsesa si Lyda. Wala nang uling sa mukha pero ang kistap sa kanyang mga mata at ang makulit niyang ngiti hindi nagbago. Samantala sa kabilang silid, tinitingnan ni Rafa ang kanyang sarili sa salamin. Suot niya ang isang puting barong Tagalog. Maayos ang kanyang buhok at ang kanyang panga kasing talas pa rin ng dati. Pero sa bawat taong bumabati sa kanya, hindi na cold na tango ang isinukli niya. Kundi isang tunay na ngiti. Ready, senyor? Tanong ng kanyang driver. I've been ready since that day in the bus. Sagot ni Rafa. Nagsimula na ang seremonya. Habang naglalakad si Lyda sa aisle, tila bumagal ang takbo ng oras. Nakita niya si Rafa na naghihintay sa altar. Ang aroganteng boss sa dati halos ipakain siya sa pating dahil sa laway. Ngayon may luhang nagniningning sa mga mata habang nakatingin sa kanya. Nang magkahawak ng kanilang mga kamay, bumulong si Rafa. You look beautiful, my jewel queen. At ikaw naman, Rafa, mukhang masarap pa rin sa fried chicken. Gante ni Lyda na ikinatawa ng mga bisita. Naging emosyonal ang palitan ng kanilang mga vows. Lyda, panimula ni Rafa. Habang nakatitig ng malalim sa mga mata ng dalaga, I used to think that perfection is about order and control, but you came into my life and showed me that the most beautiful things are messy, noisy, and sometimes malagkit. Thank you for not giving up on my cold heart. I promise to be the shoulder you can always sleep on, kahit tumulog ang luway mo habang buhay. Rafa, sagot ni Lyda habang pinupunasan ng luha. Salamat, dahil kahit napakayabang mo nung una, hinayaan mo kong makitang totoong ikaw. Salamat dahil hinabol mo ko sa probinsya kahit amoy tinapa ka na. Pinapangako ko na ako ang magiging kape mo sa umaga. Ang ingay mo sa gabi at ang asawang hindi ka iiwan sa hirap man o sa gutom. I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Binuhat ni Rafa si Lyda at tinilikanto nang may tindi ng damdamin na nagpahiwalay sa buong hacienda. Ang mga magsasaka, sinama ng Ising at maging ang lola ni Lyda na maayos ng kalusugan sabay-sabay na nagpalakpakan. Kinagabihan, habang nakaupo ang dalawa sa balkonahe ng kanilang silid, tanaw ang malawak na lupain ng Montenegro, sumandal si Lyda sa balikat ni Rafa. Rafa, masaya ka ba? Tanong ni Lyda. More than you'll ever know. Sagot ni Rafa habang inahalika ng tuktok ng ulo ng asawa. Pero Lyda, po, huwag ka munang matutulog, kakapalit lang ng polo ko. Humalakhak si Lyda at masiniksik ang sarili sa matipunong dibdib ni Rafa. Wala nang bawian, Rafa Montenegro. Akin ka na at ang balikat mo, official pillow ko na. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, natagpuan ng aroganteng boss ang nang makulit na probinsyana ang kanilang piraso ng langit.
Isang pag-ibig na nagsimula sa isang pagkakamali, ngunit nagtapos sa isang perpektong tadhana. Isang buwan matapos ang kasalan, nagpa siyang mag-asawa na manatili muna sa Baryo Maligaya bago bumalik ng tuluyan sa syudad. Gusto ni Rafa maranasan ang tunay na buhay ni Laida. Isang umaga, habang nag-aararo si Rafa sa ilalim ng matinding sikat ng araw, suot ang lumang kamiseta at burdang sombrero, bigla siyang napaupo sa ilalim ng puno. "Pagod ka na, Rafa?" tanong ni Laida habang abot ang malamig na tubig. "Di ko akalaing ganito kahirap ang magtanim, Laida," hingal na sabi ni Rafa. "Sa boardroom, isang pirma ko lang. Milyon-milyon ang gumagalaw. Pero dito kahit anong pirma ko, hindi bibilis ang pagtubo ng palay." Hinawakan ni Laida ang magaspang na kamay ni Rafa. "Dahil ang lupa, Rafa, hindi nasusuhulan ng pera. Ang lupa kailangan ng tiyaga, pawis at pagmamahal. Parang pag-ibig lang yan. Hindi porket Montenegro ka, makukuha mo ng lahat sa isang pitik." Doon napagtanto ni Rafa ang isang malalim na aral. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon o sa ganda ng sasakyan, kundi sa pagpapakumbaba at pagpapaahalaga sa pinaghirapan. "Natutunan ko na ang pinakamatigas na puso ay parang lupang tigang," sabi ni Rafa habang nakatingin sa asawa. Kailangan ng laway ng ulan o laway ng isang Laida para lumambot at maging handa sa pag-aani ng saya. Ang tunay na pag-ibig ay hindi tumitingin sa estado ng buhay. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng kapintasan ng iba, pagbaba mula sa sariling pedestal upang makapantay ang minamahal, at ang pag-unawa na ang pinakamasarap na tagumpay ay yung pinaghirapan ng magkasama. 5 taon ang lumipas. Tahimik ang mansyon ng mga Montenegro, maliban sa mahinang tunog ng isang baby monitor. Sa gitna ng malawak na kama, mahimbing na natutulog si Rafa, ngunit hindi siya mag-isa. Sa kanyang kaliwang balikat, nakasandal si Laida na gaya ng dati malakas pa ring humilig. At sa kanyang kanang balikat, ang isang munting bersyon ni Rafa, ang 4 na taong gulang nilang anak na si Rafaelito. Dahan-dahang nagising si Rafa dahil naramdaman niya basa ang kanyang mamahaling silk na pajama. Tumingin siya sa kaliwa, si Laida, tulo ang laway. Tumingin siya sa kanan, si Rafaelito, tulo rin ng laway sa kanyang braso. Napailing si Rafa at napangiti ng malapad. "Like mother, like son," bulong niya. Dahan-dahan gumalaw si Laida at nagmulat ng mata. "Ay Rafa, sorry. Nabasa ko na naman ba yung damit mo?" Hinila ni Rafa si Laida palapit at tinalikan to sa noo. "Huwag kang mag-alala, sanay na ako. In fact, pakiramdam ko kapag di ako nababasa ng laway niyo gabi-gabi, hindi kompleto ang tulog ko." "Talaga? Kahit amoy fried chicken na naman ang panaginip ko?" Biro ni Laida habang niyayakap ang asawa at ang kanilang anak. "Kahit amoy buong poultry pa yan," tawa ni Rafa. "Dahil sa bawat patak ng laway ninyo, naalala ko kung gaano ko sa swerte. Mula sa boss hanggang sa mansyong ito, ikaw lang kaisa-isang disaster na hindi ko pagsasawaan." Sa ilalim ng kumot, magkayakap ang pamilya Montenegro. Ang dating arrogant boss ay isa na ngayong mapagmahal na ama at asawa na ang tanging batas na sinusunod ay ang batas ng pag-ibig. Ang kwento ni Laida ay kwento ng isang mapagmahal na anak at apo na kayang gawin lahat kahit ito paman ay magpaalila sa ibang tao. Masasabi niyang kumikita siya ng pera sa marangal na paraan at dito niya matatagpuan ang taong kahit di naging maganda ang simula nila, ngunit sa pagsasama nilang aso't pusa, langit at lupang agwat ng estado sa buhay, ngunit ang pag-ibig ang kumilos, hahamakin ng lahat. Walang mahirap, walang mayaman sa 2 taong nagmamahalan. Sana po nakapagbigay ako ng madamdaming aral at sana naging inspirasyon sa inyo ang kanyang paglalakbay hanggang sa susunod pong kwento. Muli po, ito si Miss Sandra, ang inyong narrator. Nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at pakikinig. Maraming salamat po at palaging mag-iingat ang lahat. Isang lambing lang po mula kay Rava TV. Isang click lang po sa subscribe button para palagi po kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Hanggang sa muli po nating pakikinig.